Naniniwala ang puso ko na kung nandito si Mateo, gagawin ng yakapin ka. Kahit imposible. Mami, gusto ka na yakapin yung mama, anak. Miss mo kita yakapin, anak ko. Yam. Total angel ka na namin ng mama mo. Isang favor naman. Paramdam mo naman sa mama mo na hindi siya nag-iisa. Alam mo, mabuti pa siguro, dumistansya muna ako sa pamilya mo. Pati na rin sa'yo. Diyos mo, anak ko. Miriam. Wala si Papa dyan sa langit, ha? Pero pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para magkita tayo muli. Miriam. Iba muna ang papa mo dyan, ha? Mas magaling siyang papa kaysa sa akin. Alam ko, nakita na kayo. Pakisabi naman sa kanya. Huwag kami pababayaan ng mama mo, ha? Kasi kailangan namin ang alalay niya. Kasi ang hirap. Ang hirap. Sino ka? Ako ay ako. Eman. Napakagandang pangalan. Eman. Kilala mo ba si Eman? Paanong hindi ko siya makikilala? Iniregalo ko siya sa'yo para maging best friend mo. Kumusta ka, anak? Ang hirap naman sagutin ang tanong na yan. Kumusta ako? Walang lumalabas
na salita para sa nararamdaman ko. Gaya ng walang salitang na imbento para sa isang ama na nawala ng anak. Alam ko yun. Alam na alam ko yun. Bakit? Namatayan ka rin ba ng anak? Andito ka ba para sabihin sa akin na kaya mo yan? Laban lang. Yun ba ang gusto mong sabihin ko? Yun naman ho yung gustong sabihin ng mga tao sa kagaya ko eh. Kaya mo yan. Laban lang. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kaso, lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may dahilan. Pero hindi nila nalalaman kung anong mga sinasabi nila. Dahil wala silang ideya kung gano'ng kasakit. Mahal na mahal ko si Miriam. Sa dahilan ng buhay ko. Sila ni Ruth. Tapos bigla siya mamap. Hintay! Hindi ko masabi yung salita. Sabi nila, maawain daw ang Diyos. Pero bakit wala akong nararamdamang awa sa lahat na nangyayari sa akin? Sa totoo lang, ang nararamdaman ko, galit. Galit mo siya sa akin. Hindi ako santo. Pero ano pa po bang aral ang gusto niyang matutunan ko? Sa sakit ng pinaparanas niya sa akin. Ano pa ho? Ilang beses na ako muntik mamatay pero nandito ako. Sana ako nala'y namatay ngayon sa anak ko. Pagod ka na bang lumaban, anak? Pagod na pagod ho. Andito lang ako. Ano pong ibig sabihin yan? Alam niyo pong iba ang sumpa ng kamatayan. Kahit napakaraming gustong makiramay sa'yo. Darating at darating ang panahon na biglang aatake ang matinding pagdadalamhati. At kailangan akong harapin yan mag-isa. Pero okay lang. Sanay naman po ako. Sanay po ako mag-isa. Bata pa lang ako. Pinaharap ko na ang buhay ko nang walang kasama. Alam mo, hindi totoo yun, anak.
Mateo, teka. They will play hide and seek, ha? Anak, wait lang. Tayo ka dyan. Anak, huwag kang maingay, okay? Basta, huwag kang lalabas dito hanggang hindi ko binubuksan, okay, anak? Anak, tandaan mo, ipikit mo lang yung mata mo, tapos mag-pray ka lang sa tatay natin sa langit, okay? Anak, Mateo, be brave. Mama! 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 Buksan mo to! Tatay sa langit, samahan niyo po ako. Tatay sa langit, iligtas niyo po mama ko. Amen. Sa panahon na ang akala mo ay nag-iisa ka, andun ako. Andun ako, anak. Hindi mo lang ako nakikita. Pero hindi kita pinapapayaan na lumaban ng mag-isa. At sa panahong tumawag ka ng amang lalaban para sa'yo, andoon ako. Tatay sa langit. Tatay sa langit. Ang sakit mo. Sobrang sakit. Anak, kung alam mo lang kung gaano kagalit ang Diyos sa kamatayan, dahil yun ang pinakamasakit na yugto sa buhay ng tao. Kaya gumawa siya ng paraan para matalo yun. Mateo, kapitan mo ang isang pangako. Hindi natatapos ang lahat sa kamatayan. Kapitan mo ang pag-asa na muli kayong magkikita ni Miriam. At kailan may hinding-hindi na maghihiwalay. Magpahinga ka na, anak. Nagkit, sister. Sister, Oh, si Mateo parang okay na. mukha nga eh. Pero alam mo, dapat binabantayan pa rin natin siya. Kasi alam mo, Nika, ang grief, ano yan, habang buhay yan. Hindi mo alam kung kailan aatake. Hindi yan yung parang one time, big time na, poop, wala na. Minsan, natutulala ka. Minsan, iiyak ka na lang. Kasi, yung sakit na pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, hindi naman yan nawawala eh. Nasasanay ka lang. Tapos marirealize mo na lang na kahit nandyan yung sakit, mas lumalakas ka lang unti-unting nawawala yung sakit at lungkot. Pero dapat bantayan pa rin natin siya. Opo, sister.
Good evening, my friend! My friend! Hello, Benji! Find myself, my friends. Gandang gabi po. Hello, Benji. Magandang gabi. Uy, Benji, tol, kamusta? Ay, eto na nga. I have a good news. Wow. Meron ako na-discover para mabuksan itong USB nyo ng Apolita ko. Uy! Oo, good news yan. Ano yung bad news? May kakambal yan eh. Ano yung bad news? Buti alam mo. Can I share myself? Sure. Dahil itong USB nyo, malaki ang pinsala dito sa Apolita ko. Siyempre, hindi ako papayag na hindi nyo bayaran to. Kailangan nyo bayaran to. Ha? Yung magkano ba yan, tol? Mahal. But don't you worry. I think I have a brain. Nakaisip ako ng paraan. Ikaw muna ang mamamasada ng motor ko para sa akin. Ha? May alam ka na ba tungkol sa nangyari sa simbahan? Totoo ba ang sinabi ng tauhan ni Mayor David? Siya nga ba talaga ang may pakana? Gusto ko lang malaman mo na gagawin ko ang lahat para mapakulong tong taong gumawa nito kay Miriam. Kahit sino pa siya. Galante. Ano kailangan niyo sa akin? Malaya ka na. Takas ka na ngayon. Kaninong utos? Basta sumama ka na lang. Sama mo sila. Kaya matulog na kayo dyan. Ganun ba? Ako nang bahala. Hindi na talaga natutong anak kong yan. Alamin mo nga kung anong ginagawa ni Joshua. Okay, boss. Nakapasa po ako sa school ni Chelsea. Uy! Anong meron kina Joshua at Ruth? Matagal na may gusto si Joshua kay Ruth. Pero may asawa si Ruth, hindi ba? Saan tayo pwede magkita? Handa na ako makipagkita sa'yo. Paano si Mayor? Kailangan mahanap natin yung Rick na yan. Bakit niyo po ginagawang kalaban ang tatay niyo? Oo nga, Joshua. Gagawin mo bang kalabanin sa sarili mong ama? Hello mga kapatid, this is JM De Guzman of My Best Friend Eman. Tuloy-tuloy na natin to best friend. Next video na agad. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa TV5 YouTube channel.